Hello! So for this video, papasyal ako sa Belfast City. So Belfast isa sa mga city ng United Kingdom and part din siya ng Ireland as a whole, but hindi ko alam. Basta part siya ng United Kingdom. Yun. I-search na lang kung bakit. At saka sumakit ang ulo ko sa kanilang mga partition. Anyway, so ngayon pupunta ako ng Dublin muna before for now dito sa Dungarvan sasakay ako ng bus papuntang Dublin, so it takes about 2 hours, and after pupunta ako ng Connolly Station, then doon na ako sasakay ng train papuntang Belfast. So for the information, walang visa na required papasok ng Belfast City pag galing kang Ireland. Then yun, so yun nga, parang dumating na yata ako dito sa Dublin na ba to? Ay hindi pa yata. So maraming county akong marami akong counting dinadaanan dito. So from Dungarvan, Waterford City, Kilkenny, I don't know, nakakalimutan ko yung mga pangalan, and then right after Dublin. So yun, so nakita niyo naman yung mga street, napakalinis, napakaganda, and then mini county or mga mini town. So kung ano yung mga nasa every county, like for example shops and pubs, so ganun lang din sila, mga parang para-paras lang din yung mga mukha, kumbaga. So dito I think saan na ba to? Parang nasa Waterford yata ako nito, kasi hindi ko na maalala kung saan ako banda. And then going here, hindi masyadong matao. Then this is the first trip papuntang Dublin. So it's ang starting time nito is 6 AM. Talagang 6 AM talaga sila aalis, kasi nakita ko sa clock ko pagpasok ng 6 AM talaga. So walang pakit-kit, walang pa-delay, bahala yung mali, bye-bye, ganun. So dito nagtry ako na sumakay sa harap para ma-experience ko yung pinaka front mag-travel, tsaka nasa taas ako sa double-decker na bus. Ang ganda ng feeling, ang sarap, napaka-premium. Kasi alam mo, walang katabi, walang masyadong tao, tsaka napaka-relax ng travel na to. So hindi ko na feel yung stress sa biyahe na papuntang Dublin, ganun. Hindi siya nakakapagod actually yung travel. So itong travel ko, it's just part of my day off, kasi during this time 4 days off ako. Then ganun kasi yung duty namin, 4 days duty, 3 days off, or 3 days duty, 4 days off. So alternate lang yan. So ganun ka yung dalawang yung scheduling dito. Pero minsan diretso pag kailangan ng extra shift or understaff yung sa station. So ayun, nandito na ako sa Red Cow. So ito yung area, parang border ng papasok ng main city art Dublin. Ayun, ito na yung Connolly Station. So dito kami magsisimula mag-travel papuntang Belfast. So later on for my next video, ipopost ko yung yung timeline ko kung gaano katagal at saka ilang na gastos ko during applying here going to Ireland. So here, andito na ako sa Connolly Station going to Belfast na. My departure time is 10:50 AM. So while waiting dito muna sa labas. So dito wala silang parang waiting area ng mga passengers, like maupuan. Hindi ko alam bakit ganyan. So nakaupo lang sa tabi-tabi. And then now, ngayon boarding na kami. So before kami papasok, meron kaming parang gate na hinihintayan. First time kong mag long travel ng train, but sa Dublin marami namang train or luwas ang tawag doon, yung mga maliliit ka na papunta sa kabilang county. But ito medyo matagal. I think it's about 2 hours going from Dublin to the Belfast City. So yun, Belfast City, not part of the Republic of Ireland anymore. So part na siya United Kingdom. So dito sa upuan ko, medyo
ayoko yung position pabalik, pero walang choice kasi lahat ng mga seat is naka-reserve and naka-assign. But during my travel, hindi siya naka-assign, may bakante sa harap ko, pero hindi na ako nag-transfer kasi baka mamaya may uupo at saka may mag-claim na upuan nila. But in-enjoy ko na lang yung position. Then itong table medyo masikip. Kita nyo yung pabalik, okay naman siya, makikita nyo yung view, pero yung pabalik na hindi ko lang gusto yung pabalik na position. So in-enjoy ko lang yung mga view going to Belfast. So makikita nyo very green ang Ireland at saka ganda. So ayun na nga, dadaan kayo sa gilid ng Ireland. So makita nyo mga dagat, different cliffs, then yung mga different county papuntang Belfast. Hindi ko lang sigurado yung mga ibang way kasi pwede kang mag-bus or yun, by bus, or pag may private car kayo, iba yung yung daanan. Hindi ko lang alam yung view doon kung so maybe next time pag babalik ako ng Belfast, try ko din mag-bus. Malay mo baka mas siya enjoyable and mas convenient. So dito sa train, pag nakalimutan nyo magdala ng food, meron din silang food cart na parang once or twice atang umiikot, and then hindi ko na compare yung price, pero parang affordable naman siya. Yung mga foods nila like wala kita masyado yung mga pagkain. Tasing at Uyanggo rin. Bababa na pala ako dito, papunta Sales na ako Street sa Belfast mismo. So walang inspection ng mga ID or anything. Basta lang, may ticket kayo, okay na. Hindi sila stricto. Kasi actually, Belfast dapat may UK visa ka, pero hindi na nila hinanap. So, diretso lang ako. And then, after nyan, pupunta na ako ng aming accommodation sa Travelodge Hotel. So, nandun na yung kasama ko, si John Michael B. Siya yung classmate ko nung college. Sa San Pedro College, dun sa Davao. So ngayon, after how many years magkikita kami? Kasi hindi kami nagkikita sa Pinas kasi busy siya. At saka pumunta din siya ng ibang country. Then before going to UP para mag-work. So ngayon, dito na talaga kami magkikita sa Belfast. Mat, asa na ka, Mat? Duty ka karon? Adto na mo ka. Dulong na mi, Mat. Asa ka na ward, Mat? COVID ward. Mat, on the way na mi, Mat. On the way. So disclaimer lang, yung registration for UK and Ireland is different. So pag registered nurse ka ng UK, hindi mo pwedeng i-convert dito sa Ireland. As well as pag Ireland registered general nurse ka dito, hindi mo din pwedeng i-convert yung license mo sa UK. So ganun yung away nila, hindi ko alam sa kanila. Kailan kaya sila magbabati. But here sa Ireland, yung bagong news, maswerte kami na yung mga kami dito na registered nurse sa Ireland kasi pwede namin i-convert yung license namin to New Zealand and also yung bago ngayon sa Australia. Santana. So yan, for now, dito muna kami sa city center. Lakad-lakad muna kami. Tinitingnan namin. Actually, parang pupunta kami dito sa saan ba yun? Titanic. So, doon na kami pupunta sa Titanic kung saan ginawa yung Titanic. From the city, parang lang siya, parang hindi ko lang sigurado kailang minutes. Mga around 15 to 20 minutes yung lakad namin papuntang Titanic. So, dito hindi mo naman masyado ma-feel yung pagod kasi malamig. So yan, dito na kami sa port ng Titanic area. So papasok na doon mismo sa museum. Then before that, makita mo yung parang gawaan ng barko na parang malalim na mga pilak-kilo. Malalim na swimming pool. Jack, Jack, Jack. Where are you? Rose, Rose, Jack.
Titanic. Titanic. Welcome to Titanic. Nagan-nagan ka rin ba? Ano yung super ferry? Di mo? Lagi ka nag-create. Atong isa dyan, San. Welcome to Titanic. Dito ta. So itong area na to, dito inassemble yung Titanic. So sa baba may mga nakalagay dyan na mga parang blueprint or mga sketches kung position ng barko during paggawa nila. So free lang yung pagpasok dito. Ang may bayad lang is yung parang ano nila, studio experience yan. Ano na? Ay, dito. Sa mga pangalan. Pakita natin si Matt kung nasa siya pangalan diri. Matt? Nakakadiri Matt. Masaya pa ito ni Matt? Kay Pilan? Kay Pilan. Si. Kay Pilan. Wala dito pa. Sus, wala dito si Matt diri. Wala kay ayuda, Mat. Wala. Dato man daw ka, Matt. Dili na lang daw ka tagaan. Wala ka naka-registra, Mat. Wala. Ito pa sila yung movie. Outdoor movie. Titanic. Nick. So, murag sila port ano din. Dili ka ng studio. Titanic studio. Pabag. Padtog ano. Sa wharf. Dito kami kumain sa Cosmo. It is around mga I think 23 euro ata yung bayaran namin dito. Basta mga ganun. So masarap yung mga food nila doon. So ito yung council nila paggabi. So yan, hindi sila nagtitipid sa ilaw. Yan, maganda na ito. Good morning. We're heading to our bus, going to the tour. Una ne? Pagsuoy. Mula din eh. Abi na akong layo pa. Pero ibak ka sa kagapon, magiging ka na gano'n. Tabok ta, tapos lang. Yes, yo, my journey. We're going to the Giant Causeway. So 9 AM. So 8:30 nandito na kami sa bus. So far karon gamay pa lang ang mga tao. Then kami ni D, kauban niyo niya. John Michael TV. Nag-live pa siya. So dire ang meet up sa Atbang sa City Hall. So lapit lang, doon lang ang hotel dire. So wala gani kaabot mga pila lang ka minutes. Then yun, so today is a sunny day, morning Belfast. So yan, Next stop is here. So ayun, It's not on the map, but it's there. And it's at a hotel called the Dark Hedges. And what they offer is a buffet. And then nakawiyat na kami mga 5:30 na hapon. So this is just first part of my video. I-popost ko lang yung mga next videos kasi mataas na masyado yung time ko dito, about 20 minutes lang. So ikakat ko lang para hindi nakakaboring. Huwag po kayo pagdari ka sa baba ba, no? Walang kasal din siya ba?
Mura. Ito na naka-job. Paano ko ha? Hindi ko mag-job. Matt? Tripan naman si Matt. Matt? Matt, okay lang ka dyan, Matt? Matt? Matt, ayun na si Matt Derry oh. Ibaba yung buhok, Matt. So yan, going next door. Kalagpas ko yung itinerary. So yan, during the tour, may pakwento si Kuya sa kanyang mga history dito sa Belfast, sa Northern Ireland. So during the tour, kailangan magdala kayo ng food sa bus kasi marami kayong time mag-travel, and then yung full stop nyo na matagal is yung during lunch. Yung lunch yun sa Hedge Hotel. And then on top of it is dark basalt. Is that too loud? Here on the left, and that is where the Earl of Antrim lives. He was, still is, he's the head of the clan called the MacDonalds. MacDonnell, not MacDonald. Turned into 4 swans, and they swam along here, they flew along here for 300 years. That's how you deal with your mother-in-law. So, this island here, this is part of Northern Ireland, 120. A terrible massacre happened there in dito. I'll point out a couple of places that they used it for. The Lost City of Zed, City of Embers, part of it. But believe it or not, the most recent film that they've used locations here for, which they mainly filmed in Belfast. So ayun, dito na kami sa The Hedge Hotel. So ito na yung The Dark Hedges, yung site na parang sikat kasi dito nag-shooting yung The Game of Thrones. So dito na muna tatapos yung video. So for our part 2, Dark Hedges. Hedges Sa Dark Hedges and some other locations. Okay, thank you for watching sa mga nakaabot dito. Bye-bye!